Okay, now we will proceed to the safe anchoring techniques. So the first is select location, choose a sheltered area with appropriate seabed, depth, and swimming room. So, syempre, we have to select an area na protected siya from strong wind or current. Kasi kapag dun ka nag-anchor sa matataas or sa mga malalakas na waves or tawag dito wind, so kahit gaano pa kabigat yung anchor mo, kapag mismo ikaw pinili mo dun sa tawag dito mapanganib na area, so parang useless lang yung mga gagawin natin. Kasi nga syempre kahit may mga may mga makakandang methods na tayo sa pag-anchor, so we have to consider pa rin the safetyness. Kasi although hindi nga natatanga yung bangka kasi nakastay lang siya sa isang area. So ano naman pagdating ng mga big waves, so malalagay sa alanganin yung buhay natin. So that's why we have to consider the area. And then siyempre kapag mag-anchor ka, make sure na appropriate yung seabed na nilagyan mo ng anchor. Kasi if for example if yung gamit mo is fluke anchor, and then yung seabed na pinaglagayan mo ng anchor is rocky siya, so madadamage yung anchor mo. And then instead na mag-i-stay yung boat mo sa isang location, nang dahil din dun sa seabed na yun nadadamage yung anchor mo, so matatangay yung boat natin. And also we have to consider the depth, kasi kapag sobrang nang malalim naman, so we cannot able to control yung yung haba ng roads natin. Kasi kapag sabihin natin malalim yung dagat, so for example may 50 meters ka na road, so kapag yung meters naman or yung depth naman ng dagat is nasa 40, so hindi siya naaayon sa ratio na standard na in-explain ko kanina. So instead na ma-keep mo yung chain mo in vertically, nang dahil din sa lalim ng dagat, so yung position ng chain mo is magiging horizontally siya. So kapag naging horizontally yung ng position ng road mo, so yung pagka-dig in ng anchor mo is hindi siya efficient, kasi nga nahihila na siya pataas. So that is why we have to consider the depth.